arestadong talent manager nagpatulong kay Paras para sa expose laban sa isang T-Rex sa gobyerno. I-detalye mo balitang yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Mistea lakay ko sa umanong lumapit kay dating Congressman Jing Paras ang kampo ng arestadong talent manager para sa isang expose na makatutulong sa gobyerno. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, nag-alok yung talent manager na si Alias Ken ng mga pahayag tungkol sa isang pangyayari sa Makati City noong 2025. Tumulong lang daw yung kanyang kliyente sa paggawa ng affidavit ng 4 na artista at walang nangyaring pagre-recruit sa kabila ng pulong nila noong July 15 at July 26 niyan. Mariing pinabulaanan ng abogado ang umano'y tanim pokpok o tangkang pag-set up kay Executive Secretary Ralph Recto sa sex scandal. Inamin naman niya na may business relationship si Paras at yung talent manager para sa isang movie noong 2022. Tungkol naman doon sa Viber conversation, sinabi ni Tolentino na napag-usapan doon na natatakot yung talent manager dahil malaking opisyal yung kanilang babanggain. Dito raw napag-usapan yung mga gastos, oras na magtago na umano yung mga ito at kalaunan na pagkasundoon nga yung 5.5 milyong pisong tulong. Nang tanungin kung bakit nagbura ng mga mensahe si Paras, sinabi ng abogado na hindi naman ito iligal o indikasyon ng masamang motibo. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam. Wala namang pokpok na pinag-usapan, wala ding tinanim. Kung hindi, kung may mga ganong usapan, kasi pag say tanim pokpok, future acts, may plano na ipain o pain yung isang babae sa isang mataas na opisyal. But wala namang ganon kasi based on our investigation, nangyari ito in 2025. Ang business relationship mayroon sila in 2022 kasi producer din si Congressman Jing Paras, then talent manager naman itong si Alias Ken. So nag-uusap sila with respect sa isang movie project noong 2022 pa lang. Walang word na hire. Samantala, kinontra ng kampo ni Paras yung pahayag ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na sinlakas daw ni Superman yung mga ebidensya laban sa dating mambabatas. Ayon kay Tolentino, malabutete yung mga sinasabing pruweba ni Matibag laban sa kanyang kliyente, gayon din kay Congressman Leandro Leviste. Binasa niya raw yung affidavit ng arestadong talent manager at wala umano ni isang magpapatunay na may nangyaring human trafficking. Pabirong sinabi ng abogado na mas malakas pa kay Batman yung hawak na mga ebidensya ng kanilang kampo. Naniniwala siya na posibleng nahilot yung 4 na artista upang bumaliktad at unahan yung tunay na expose laban sa isang opisyal ng gobyerno na tinawag niyang T-Rex. Muli nating pakinggan ng abogado. Binasa namin yung mga affidavit ni Alias Ken. Yung first affidavit, yung second affidavit, yung mga attachment. So, hindi pala totoo na Superman ang ebidensya nila. Parang butete. Bakit? Binasa ko talaga lahat. Walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Walang ganun. So, yung mga attachment galing lang sa isang website. So, walang picture sila or video na nag-greeting yung mga babae kasama yung kliyente natin. Walang ganun. So, kapwa hindi sumipot sina Paras at Leviste sa pasabtina ng NBI National Capital Region kaninang alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino.